Oh my God. Another eksena naman sa mundo ng buy and sell. Okay guys, so yun no. Bilang ako ay isang galing sa buy and sell industry din. So yun guys no, bago natin umpisahan tong video na to, gusto ko lang introduce ang sarili ko bilang isang nagba-buy and sell dati. Marami-rami na rin tayong nabentang unit. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang din 10, hindi lang din 20 unit. So marami-rami na tayong unit na naibenta guys. So proud kong isa sa inyo na hindi naman lahat, hindi mo naman maiwasan yung segunda mano kasi yung binibenta mo. Miski ikaw, meron kang sira na na-encounter na hindi mo naman nakita nung tinitingnan mo yung sasakyan. So yun guys no, hindi ko naman masasabi na perfect yung mga nabenta ko sa sasakyan. Yes, meron din po akong nagka-problema sa mga yon, pero not to the point na umabot ako sa puntong ipopost pa ako sa Facebook dahil lang sa kabubuan ng isang seller na to. So yun guys no, gusto ko na rin i-take chance yung pagkakataon na to para makapag-reach out sa inyo na mga second hand buyers dyan, yung mga nag-low budget, mid budget, even yung mga high budget na bumibili ng mga segunda manong kotse. Magsisilbing awareness na rin to sa inyo. Okay guys, so yun no, straight to the point, kay Boy AC Del Mundo Garage to. Bossing, matagal-tagal na kitang minamatyagan, hindi lang dahil sa kasikatan mo, kundi dahil din sa mga unit na binibenta mo, boss. So, boss, no? Example lang kita ng mga unit na naibenta ko. I was just 20 years old during that time nung nagumpisa ako. Ewan ko, 19 pa yata nung nag-start ako sa pagbabay and sell. Kamukha mo lang din ako, boss. Nagumpisa ako sa mga 28, 25, 23 na kotse, ganun. So, bossing, ito ang payo ko sa'yo. Ayusin mo lang yung ginawa mo. Okay lang yan, segunda mano yung binibenta mo, pero hindi pwede yung ibablock mo siya ng ganon. Wag na wag mong gagawin yun sa customer mo. So ngayon guys, no, balik tayo sa inyong mga second hand buyers. Guys, unang-una, hindi mo rin naman alam yung sitwasyon na na-encounter nitong buyer na to. So bumili daw siya ng unit na Ford Escape kay Boy AC Genggeng, kay Mr. Genggeng. And to cut the long story short, yun na nga nagka-problema yung sasakyan mangilang-ilang araw pa lang after niyang naibenta. So hindi tayo magiging bias, hindi naman lahat fault ni Boss AC Garage yun kasi chinek nila yung sasakyan. Responsibility mo yon as second hand buyer na magdala ka ng mekaniko mo na trusted sa coaching titignan mo. So hindi mo rin naman masisisi si Boy AC doon, kaya dun sa bumili dun sa kotse, lalo na't lumagpas na ng 24 hours yung binili mo kay Boy AC. Boss, wala ka nang magagawa kung hindi pagawa na lang yung binili mong unit kasi nga segunda mano yan. Within 24 hours, malakas ang chances mo na maibalik mo yung unit na yan, pero 3 araw na yung nakakalipas, wala ka nang magagawa. So yun guys, no, jump on tayo dun sa ano ba yung mga factors kung bakit ganyan yung nakuha niya sa sakyan. So unang-una boss, sa mga segunda manong kotse po, maraming mga sakit yan na nakatago na pwede yan may sira ngayon, may sira bukas, may sira mamaya, hindi natin pare-pares alam yan. Ang kaso, dyan napapasok yung responsibility mo as buyer na sana magdala ka ng trusted mechanic mo, na yung mechanic mo hindi lang puro 4K na carburetor yung alam, na hindi lang puro delete ng code yung alam sa mga scanner, ganon. So, minsan mas okay ako dun sa mga mekaniko na by feel yung ginagawa nila, and dapat po alam nyo yung binibili nyo, lalo na dun sa case ng buyer na to, Ford yung binili niya. Sana tinignan nila yung mga sakit ng ganitong unit exactly, hindi yung bili lang sila ng bili. So ito naman kay Boy AC, ito boss, nagumpisa ka lang din sa mga low budget na unit. Ngayon nagkakaproblema ka dito sa mga medyo mid budget mo na unit. Boss, sana nakarating ka ng ganyang stage, wag ka lang sanang mag-focus sa kita. So isipin mo rin yung customer satisfaction ng magiging customer mo. Hindi naman ang pagbabay and sell, boss, is not about always the panagitan or yung kinikita. It's about having new friends sa mga naging kliyente mo, ganun.
okay lang naman yan, segunda mano yung unit na binenta mo. Ang kaso, dapat panindigan mo yung ginawa mo. Huwag kang mag-aasa-asa lagi dun sa as-is where is basis na sinasabi. Kasi kung ikaw mismo, alam mo na ikaw yung dumampot dyan, at alam mong tinignan mo din yung sasakyan before mo dinampot yan, siguradong yung iniinda nitong customer na na-tsempuan mo, boss, na experience mo din yan nung binibili mo yung Ford Escape na unit mo. So, eto na, Sir Chok, mapunta ka nga dito. Tangina mo nga. Bossing, mas nakakatakot yung karma na ibabalik sa'yo ng ginagawa mo. So, matakot-takot ka na. Ilang beses ko nang nakikita yung pangalan mo sa online. Medyo sana wag mong panindigan masyado yung the more basher, the more fame na makukuha mo, boss, kasi kawawa ka. Hindi naman lagi araw-araw Pasko, boss. Baka mamaya matikman mo yung dalawang taon ka nang hindi nagpapasko, baka mamaya di mo kayanin, boss. So yun, boss, no, bali to the seller, kahit paulit-ulit, tigil-tigilan mo na yung kabobohan mo, boss. Shoutout sa'yo, sir! Shoutout sa'yo, bossing. Successful ka na tao ngayon, pero huwag naman sana umabot dun sa point na nanloloko ka na ng tao. Sana yung mga unit na binebenta mo is kahit na mismong ikaw ang bibili, sana bibilin mo rin yung unit na binebenta mo kung ikaw yung buyer. So sa buyer naman na naka-encounter nung segunda manong Ford na yon, hindi lang po ikaw yung naka-experience ng ganyan, marami-rami po kayong naka-experience niyan. Nasa tao lang kung paano niya i-absorb yung nabili niyang sasakyan. Meron akong kilala na bumili din ng kotse niya, tapos nagkabiri rin, pero pinagawa niya pa rin yung sasakyan niya kasi alam niyang binili niya na yun sa second hand na sasakyan. So wala tayong warranty dyan sa second hand, boss. So yun, no, ang pinag-uusapan dito is seller to client relationship, and yung after sales wag din kakalimutan, and yung sana kung nakapagbenta man kayo ng sasakyan, maging kaibigan nyo sana yung binentahan nyo, hindi yung kagaya ng nangyayari ngayon na ayan, napopost-post pa kayo sa Facebook. So again, guys, this is Bro TV here. Nagsishare lang ng konting reaction ko dun sa video na dun sa issue na kumakalat ngayon sa online. So, maging awareness po yan sa mga seller, miski sa mga buyer, maging awareness po yan. Bilang ako as mekaniko, naintindihan ko both sides yan. Nag-buy and sell din ako at bumibili din ako ng sasakyan. Unang-una, bago mo pasukin yan, dapat alam mo. So, yun lang. Wala na tayong magagawa dyan. Kung hindi pa nagutan na lang yung binili nyo. Kung si Boy AC Garage tumulong, dyan natin siya makikita kung may budida lang yung lokong yun. So bossing, no, tama na yung Naman ng mga ilaw, urigang plaka. iba-ibang tao na yung nakakasalamuha mo yun. Pingatan mo yung pangalan mo, boss. Alright, geng. Alright, let's go.